Ayan na! Ayan na! Kuya, pray ka muna. Pray ka muna. Sige, pakita mo yan. Pray, pray, pray. Si Kuya JM. Oh, Kuya talaga, oh. Pakita mo yung plaka natin. Oh, Kuya talaga to, ha. Sige. Eagles, malaki problema ni Kuya. Pumunta si Kuya dito, Para humingi po ng tulong kasi po, humingi ng tulong. opo, Oo. para po sa, kasi po may nakita akong leak dito. Tagas. Opo. Pero hindi naman visible yung tagas eh. Pakita mo. Oo. Ito yung sinasabi mong tagas eh, no? Opo. Hindi naman siya ganung visible. Pero sabi mo sa ilalim, mas kita. Opo. Okay. So, tumatagas yung langis ni Kuya. Kaya yung mga tao namin dito kanina, nung dumating si Kuya, nag-check ng langis. Opo. Oh. Ngayon, nag-check din ako ng langis. Eto, tingnan nyo ang dipstick ni Kuya. Walang langis. Ayan, at ang nakukuha lang doon sa dulo ay ito lang. Okay? So, isusuksok ulit itong dipstick. Tignan nyo po kung may makukuha ng langis. Yan, todo na yan. Oh, wala pong makuha. Dapat man lang, nandito tayo sa tuldok na yan. So dito, wala tayong nakukuhang langis. Yan lang, oh. At puro sludge pa yung nakukuha natin. Isa pa. Para masiyahan si Kuya, isa pa. Pwede ba makita doon? Pwede po. Oh, wala talagang langis, oh. Ayan o, natagas. Walang langis. Eh siguro nga, dahil sa tumatagas, naubos yung langis. Pero ang nakakabahala dito, ito ay 2024 model. Magdadalawang taon pa lang ngayon. 24, 25, 26. Opo. So 2 taon, ang tinakbo 74,000 kilometers. Tingnan nyo naman, puro sludge po ang makina. Dito pa lang sa cover niya, ayan na po ang itsura. Puro sludge. Kaya ang gagawin ko ngayon, kumuha ako ng yabe at tatanggalin ko itong isang BBT valve solenoid para mahugot at tignan ko kung itong BBT valve solenoid niya, kung gaano karami yung sludge po ng makina nito. Tignan nyo po, oh. Eh halos matuyo na po itong sludge na nandito sa BBT solenoid. O, tignan nyo, ayan o. O Kuya, kita mo? Kaya opo. O, dito pa, o, barado na to. O. Ito, dito pa lang yan sa solenoid, ha. O. Kapal, o. Eh, dito nga sa loob ng makina. Pag makita nyo to, ito, pakita ko po sa inyo, ha. Ayan o, tignan nyo po. Doon, kitang-kita na, puro sludge oh. Ngayon mga kapatid, ito, tatanungin ko yung may-ari nito. Brand nyo po inyo ito nabili. Opo. Kuya. Nung nabili nito, hanggang sa ngayon, kayo po ba gumagamit nito? Yung nandun po sa Mindoro, Oo, yung kapatid ko po. kapatid nyo gumagamit. So yung almost 2 years na yan, kapatid nyo gumagamit. Hindi naman po. Halos mga 1 year po ako. Tapos yung kapatid ko na. So 1 year dito sa Manila, sa Antipolo. Opo, parang Tapos 1 year sa Mindoro. Parang ganun po. Okay, Kuya. Paano to chine-change oil? Ang tanong ko ngayon. Saan to chine-change oil? Nagkakasa ba to? O kayo-kayo lang ang nag-change Yung oil? una po sa kasa. Una, Opo, yung una sa po. kasa. Opo. Tapos sumunod, hindi mo na alam. Hindi ko na po alam. Kasi ang huling pa-change ko po yung sa Caltex bago inuwi po ng Mindoro. Bago inuwi ng Mindoro, nagpa-change oil ka sa Caltex. Opo. Sa tingin mo, nakailang change oil yon nung mula nung nasa iyo? Siguro po mga 3. 3 change oil? Opo. Ikaw mismo nagpapa-change oil? Yung nandito, bago po umuwi ng Mindoro ako po. Ikaw talaga, naka-3 beses ka magpa-change oil? Doon po sa kasa, tapos yung... Kuya, sa loob ng 1 taon lang yun ha. 3 beses ka nagpa-change oil Opo. sa loob ng 1 taon? Opo, opo. Una kasa, Opo yung sa pre po. yung free, Opo. ilang kilometro tinakbo, ilang buwan ang tinakbo bago ka nagpa-change oil? Doon sa kasa po. Oo, ilang buwan muna? Siyempre, binili mo eh. Mga... Ilang buwan muna? Hindi po ako nagkakamali. Mga... Kasi may free ka eh. Mga isa mahigit o 2 po. 2 buwan. Eh, kinakausap natin yung may-ari. Tapos after ng 2 months, ilang buwan ulit sumunod ang change oil mo? Matagal na po. Mga, siguro po mga 3. Ganun po. 3 months lang nag-change oil ka Opo. ulit? So, unang 2 months, tapos 3 months, 5 months. Opo, parang ganun po. Nakadalawang change oil ka na sa Opo. 5 months. Tapos sumunod,
Yung nandun na po sa, Hindi, sabi mo tatlo sa'yo Opo. eh. bago po umuwi ng... Bago umuwi. Opo. So, yun yung pang isang taon mo. So, Opo. sa loob ng isang taon, nag-change oil cut. Opo. 3 beses. 3 po. Hindi ako naniniwala eh. Opo. Bakit ganito yung sludge mo? Yung- O baka yung kapatid saka- mo doon hindi na nag-change oil. Baka bantu-bantu na lang. Ang pwedeng nangyari dito, nagbabantu lang yung kapatid mo. Tapos ibinyahe mo, land drive, Mindoro, hanggang dito sa Antipolo. Tapos may tagas ka pa ng langis. Pwedeng nauubusan talaga to ng langis. Kasi nga, sa sobrang dami ng sludge nito, yung volume ng langis, kaunti na lang. Kaya pag sinukat mo, halimbawa, nagkarga ka ng 4 na litro, eh yung palang sludge nito, halos 1 litro na rin. Adi ang may kakarga mo, 3 litro lang. Kaya kayo pumunta dito dahil doon sa tagas. Dito po, sa Oo. Tagas. Kasi sabi nga po ni Ate Aida, dito daw po dadalhin. Paano yan, kuya? Walang langis tong makina mo. Yun nga po, dito na po na-notice. Papayag ka ba na lalagyan ko lang to ng langis? Para makita natin talaga yung kondisyon ng makina mo, kailangan ma-open natin tong ibabaw. Tapos, immediately, kung ito ay papasa pa, maglalagay tayo ng ordinaryong langis muna, i-change oil natin, tapos patatapunin lang natin yon. Salamat po kayo. Ha? Opo. Kasi, pero kailangan mag-open tayo. Kasi kung grabe yung sludge nito, hindi ko na to i-recommend na i-change oil. Ang recommendation ko dito, magre-repress tayo ng engine. Okay. Pero kung yung sludge naman na makikita natin, doable panlinisin at hindi pa talaga yung putik na putik talaga sa loob, ang gagawin natin, i-open to, tapos lilinisin ng konti yon, isasara ulit, magkakarga tayo ng langis na ordinary, tapos change oil. Okay Yun ang po. gagawin natin. Ulitin natin mga kapatid, wala talaga makuha. Kanina pa po nakasaksak yan. Wala talaga makuha ang langis. Ha? So, ganun muna gawin natin. Titignan natin kung totoo ba yung sinasabi ni Kuya na nag-change oil siya. Opo. Tignan natin. Ano ba yung langis na kinakarga mo? Full Kuya. synthetic po yun. Fully synthetic. O yung Bakit ganyan? Nabili po dito kay Frednick. Ganun. Anong brand? Toyota rin po yung nakalagay. Toyota rin. Kayo na bahalang maghusga. Diyan sa langis po na yan. Tignan nyo naman, bagong-bago, 2 taon pa lang, puri sludge na. Sa kanya nanggaling yun. Toyota daw yung oil na binibili niya. Dito kay Freddy and Nick. So, obserbahan natin to. Iangat muna natin tong cover. Grabe Sludge, kuya. Parang hindi tayo makakalusot Ayun ang basahan. Grabe. Parang hindi makakalusot yung ano natin. Yung mag-change oil lang tayo. Tingnan mo, grabe Naku, sige Jun. Iangat natin. Surprise! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Kuya, pray ka muna. Pray ka muna. Okay, pakita mo yan. Pray. Ayan na! Naku, kuya! Hindi to lulusot. Hindi to kaya nung change oil lang. Kasi kung puro sludge yan, what more yun nandoon mismo sa crankcase, doon sa ilalim ng sigunyal. Kapal Wala, hindi po lulusot. Hindi to nag-change oil. Kuya, bantu-bantu lang ang ginagawa nila dito. Hindi yan nag-change oil. Pati yung sinasabi mo nakatatlong beses ka, parang ayoko maniwala. Kasi yun yung mga makina na surplus Naka-standby yan sa yarda nila Hindi nagkakaganito pag bumili ka ng surplus na makina Hindi to kaya yung sasabihin mo na mag-change oil tayo ngayon, tapos luluglugan natin. Hindi to kaya. Kasi itong mga to, hindi naman to kayang tunawin yung mga nasa loob. At kahit nga ito yung i-repress natin to, matinding panlinis yung ginagawa nito sa machine shop. Hydro wash ang ginagamit dito. Hindi yung mga yung power spray. Hydro wash po yun, may mga chemicals na ginagamit. So dito, kakamayin ko na. Wag lang ako ibabas. Ayan kuya. Wala talaga, hindi to pwede. Lalo na yung kaloob-looban yan. So magdidesisyon ka dito. Hindi ko na tatanggalin lahat. Kasi talagang grabe na yan.
Kaya ka walang langis. Biro mo, yung ilalim niyan, yung oil pan niyan, puro sludge yun. Tapos dito, puro sludge. Sa halip na yung volume ng langis mo, marami, umuunti yun dahil sabi ko nga, kung halimbawa may leche plan, di ba? Yung lanera mo, may leche plan, kalahati lang. Pag nilagyan mo ng tubig yung ibabaw ng leche plan, gaano karami yung tubig? Hindi niya ma-occupy yung buong lanera kasi leche plan yung kalahati. Ganito nangyari dito. Kaya ang langis mo, tumatakbo ko dito, kulang ng 4 na litro. Ha? Ayan, wala tayong nakukuha ng langis, doon na sa dulo, Hindi nag-change oil yung gumamit nito. Banto-banto lang. Hindi na natin sisisihin dito yung brand nun langis. Kasi 74,000 ang tinakbo. Kung nag-change oil yan, hindi ganito ang mangyayari. Alam yan ng mga nag-grab, alam yan ng mga nagtataxi. Kapag ka change oil mo naman, ang sasakyan mo every 10,000 kilometers, kasi nga grab sila, hindi magkakaganito. Pero pag hindi ka nag-change oil, ganito talaga ang mangyayari. So dito nagsisimula na, ayan pansinin mo itong mga guhit Nagsisimula na yung guhit nitong camshaft mo. Ayan Kinakain na yan, nagbabakal sa bakal na yan. Nang hindi maganda yung lubricants. Ito Hawakan mo. Malalim na kuya, hawakan mo. Ha? Ito mo? Malalim na. Ito, tingnan nyo mga kapatid. May tama na Kasi dito dapat dadaan yung langis Nakita nyo to? Diyan dapat dadaan yung langis. Saka dito, kaso ito nabarahan na Kitang-kita naman yung bara Yan Pakita mo nga yung pace namin ni June. Yan lang nakuha Ito pinakamagandang makina kahit wala pang 1 litro tumatakbo. Daming sisirain yan. Galing pa ng Mindoro. Tignan mo, galing ng Mindoro. Yan lang ang nakuha lang sa'yo. Wala talaga. Sorry. Kuya JM. Baba talaga. Yan lang ang nakuha lang Saka tignan mo naman yung langis Yun mga kapatid, hindi magandang balita kasi sabi ni Kuya JM, hindi na muna ipapagawa, ipo-pull out na muna kasi wala pang budget po. Budget. So pag-iipunan pa nila. Kaya lang sabi ko nga kay Kuya JM, ito hindi ko na magagarantya na ito'y tatagal pa dahil nakita nyo naman ang itsura. Talagang punong-puno ng sludge. Ngayon, nagpapirma ako na waiver kay Kuya JM na kung ano man ang mangyari dito dahil ipo-pull out niya, pero papalitan ko yung langis. Lalagyan ko pala ng langis kasi walang langis to. Sorry, lalagyan ko ng langis na nito at para makauwi siya. Kasi nung dinala dito, walang langis. Diba? Nakita mo naman, saka may video naman tayo. Kung ano man ang mangyayari dito, masira, bumigay, kumatok, wala na po kaming pananagutan. Dahil nga, ang sabi ni Kuya JM ay Wala pang budget. wala pang budget. So pag may budget na, saka na lang. Babalik po dito. Dito ka lang naman din Antipolo lang din. Antipolo lang din. So sana, walang mangyaring hindi maganda, maiuwi mo ng maayos itong sasakyan. Sa bagay, nadala mo nga ditong walang langis. Ngayon, lalagyan natin ng langis na Okay. Sana lang, wag bumara doon sa mga oil galleries, yung mga sludge po na nakita nyo. So, Kuya Jem, babay ka na sa mga kakuya natin. Maraming salamat po. Malaking tulong po si Kuya Rad sa pagtulong po sa akin. So sana, makaipon ka na ng budget para mapaayos mo na to. Nako mga kapatid, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka napabayaan nyo sa proper maintenance ang inyong sasakyan, lalong-lalo na yung pag-change oil. Kaya aminin ko sa inyo mga kapatid, yung mga Grab units na pini-PMS po namin dito sa Autorans, marami-rami din po sila at mga taxi na talaga pong yung iSIN po ng ENI na inilalagay namin, kung minsan nga hindi sila nakakabalik on time Kasi sabi ko sa kanila, every 6,000 kilometers or kaya 10,000 kilometers mag-change oil na kayo. Kaya lang nakakalimutan minsan ng iba o baka nagtitipid sila. Minsan inaabot ng 1 taon talaga na ibinyabiyahe nila yung kanilang pampasadang kotse, yung taxi or Grab na yan. Minsan inaabot talaga ng halos 1 taon hindi sila nag-change oil. Kasi nga sabi nila maganda pa naman yung langis. Kaya po, yung ganitong mga problema katulad nitong Avanza na to, minsan nasa langis din po Kaya kung kayo po ay magkakaroon ng mga units na pinampapasada nyo, ugaliin nyo na mag-change oil
on time, huwag nyo pong babasihan yung taon. Ang basihan nyo po yung kilometers na tinakbo. Katulad nito, 74,000 na yung tinakbo niya in 2 years. Dapat ito, kung every 6 months nag-change oil, dapat may 14 times na itong nag-change oil. Pero sinabi nga nung may-ari, si Kuya JM, sa kanya ay 3 times lang siya nag-change oil. Tapos nung napunta na sa Mindoro, hindi na niya alam kung iyan ba ay nakakapag-change oil pa. Kaya po mga kapatid, kahit itong mga ganitong sasakyan, ito tulad nitong Hilux ni Kuya na taga Batangas, mag-change oil na rin po kami. Kailan ang last change oil mo, Kuya? Last January ho. Last January. Ilang buwan na ngayon? January, so Halos 7. halos 8 months na. 8 months na. Pero ngayon, mag-change oil na kayo. Oho. Oo. Dapat talaga pilitin nyo na nakakapag-change oil on time. Huwag tayong magaya dito sa Avanza. Kasi lalong-lalo na sa mga digasolina, talagang prone yan sa sludge. Kasi talagang nag-iipon yan ng moisture. Gabi-gabi, hindi katulad sa mga diesel engine. Sobrang init kasi ng diesel engine. Pag umandar yan, talagang yung mga moisture na naiipon, naibubuga niya na. Ito mga digasolina, kung hindi mo pa ito madalas ginagamit, hindi ka pa nag-change oil on time, yung moisture na yun, humahalo sa langis at nagpo-form po yun ng sludge. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Tulad ni Kuya, galing pa ng Rosario, Batangas. Dumayo pa po dito, kaya inasikaso kagad natin. At meron pang isang ngingiti-ngiti doon. Ayan, ano po ba dala niyo sa sasakyan? Wala. Dumama siya lang. Ayun mga kapatid, maraming salamat. Change oil. Gamitin niyo po ang Eni lubricant para lalo pong maging maayos ang inyong mga sasakyan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.